Ayon sa mga narinig nila, nag-suicide daw ang babae dahil iniwan siya ng kanyang kasintahan. Ilang araw ang nakalipas. Wala nang tumira sa dating kwarto ng babae. Pero doon din nagsimula ang mga kababalaghan. Tuwing alas 2 o alas 3 ng madaling araw, may naririnig daw silang mga yapak sa loob na bakanting kwarto. Minsan, umiiyak na boses ng babae ang maririnig. May curfew ang boarding house, kaya lahat ng ilaw ay patay. At wala nang lumalabas sa ganoong oras. Kaya imposible na tao ang gumagawa noon. Mas nakakatakot pa, ilang beses daw na may kumakatok mula sa kwartong iyon kahit wala namang nakatira. Dahil sa sobrang iri ng pakiramdam, nagdesisyon si Janice na lumipat ng tirahan. Bago siya umalis, ikiwento niya na may isang malaking bintana sa bandang hagdanan ng boarding house. Madalas daw, sa tuwing dadaan sila roon, may nakikita silang anino ng babae. Ngunit kapag titignan nila na maigi, bigla itong naglalaho. Hanggang ngayon, nananatili ang alamat ng kwartong iyon na ang babaeng iniwan ng kasintahan patuloy pa rin naglalakad at umiiyak sa boarding house ng UIC Bonifacio.